May napansin ka na ba sa paligid mo? Yung may mga tao na kahit hindi gwapo, kahit hindi sobrang yaman pero parang magneto. Laging napapansin, laging gustong kausap, parang may kakaiba silang presence. Samantalang meron ding iba na kahit anong effort, ayos ang forma, matino ang trabaho, pero parang invisible sa paligid. Walang dating, walang impact. Bakit? Anong meron yung isa na wala sa kabila? Ang sagot? Hindi lang ito tungkol sa itsura. At hindi rin ito tungkol sa kayamanan, popularidad, o pagiging maingay. Ang tunay na dahilan ay mas malalim. Nasa psychology ito. Nasa paraan ng pagdadala ng sarili, ng energy na binubuga mo, at ng presence na hindi mo man sinasabi, pero nararamdaman ng iba. Ito ang mga bagay na hindi tinuturo sa eskwelahan. Pero ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking napapalingon kahit walang effort. At kung bakit may mga babaeng interesado kahit hindi mo pa sila nilalapitan. Kaya sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang 8 psychological tricks para mapansin, maramdaman, at ma-attract ng tao nang hindi ka kailangang magpanggap. Walang scripted lines, walang boladas, walang fake charm. Ito ay para sa mga lalaking gustong ipakita ang best version nila. Yung tahimik pero may dating. Yung hindi nagpapakitang gilas pero natural na ina-admire. Handa ka na bang malaman kung paano ito gawin? Simulan na natin. Psychological trick number 1. Alam mo bang isa sa pinakamabilis na turn off sa pakikipag-usap ay yung tanong na nagsisimula sa, "Pwede ba? Pwede ba kitang yayain lumabas? Pwede ba akong tumabi sa'yo? Pwede ba akong magtanong?" Kapatid, subconsciously, kapag tinanong mo yan, binibigyan mo siya ng pagkakataon para tumanggi. At guess what? Mas madali para sa utak ng tao na mag-reject kapag may ganitong permission-based setup. Kasi parang sinasabi mo agad, okay lang kung ayaw mo. Hindi mo sinasadya pero pinapahina mo ang sarili mong presensya. Kaya, anong mas magandang gawin? Gamitin mo ang tinatawag na assumptive confidence. Ito yung klase ng approach na kalmado, diretso, pero hindi mayabang. Walang paalam, pero may respeto. Walang hingi ng permiso, pero may alok na kumpiyansa. Halimbawa, may nakita akong bagong burger spot. Tara sa Sabado. Hindi mo tinanong kung okay lang. Hindi mo rin siya pinilit. Pero malinaw na may plano ka. At confident kang gusto rin niya ang ideya. Yan ang energy na nakakapanindig balahibo. Yung energy na pinagkakatiwalaan at pinapansin. Psychological trick number 2. May isang simpleng trick na ginagamit ng mga negotiator, politiko, at mga lalaking may matinding presence pero halos walang nakakaalam. At ito ang tinatawag na no contact eye trick. Simple lang ang ginagawa. Huwag kang tumingin diretso sa mga mata. Imbes niyan, tumitig ka sa gitna ng noo, parang may tuldok sa pagitan ng kilay niya. Bakit ito powerful? Dahil sa subconscious level, ang taong tinitigan sa ganitong paraan ay nakakaramdam ng dominance. Pero hindi agresibo. Nagmumukha kang kalmado, self-assured, at in control. Walang porma, walang drama, pero may dating. Ito rin ang dahilan kung bakit ito ginagamit ng mga high-level negotiators, alpha leaders, at maging ng ilang military strategists sa real-life encounters. Pero tandaan, hindi ito stare-down contest. Huwag mong titigan na parang away ang usapan. Gawin mong natural. Alternate lang sa pagtitig sa noo at paglipat ng tingin sa paligid. Parang simple at chill na engagement, pero may lalim. Gusto mo bang masanay? Practice ka sa salamin. O kahit sa kaibigan mo habang nagkukwentuhan. Sanayin mong tumitig ng hindi awkward. At makikita mo kung paano nagbabago ang energy mo sa usapan. Minsan, hindi mo kailangang magsalita para madama ang lakas mo. Isang tingin lang, sapat na. Psychological trick number 3. Alam mo bang may dalawang parte ng interaction na pinakamalakas ang epekto sa taong kaharap mo? Hindi ito yung gitna ng usapan.
hindi rin yung dami ng sinasabi mo. Ang unang 5 segundo at ang huling bagay na sinabi mo, yan ang pinakatumatatak. Ang tawag dito sa psychology ay primacy and recency effect. Sa simpleng salita, ang una mong dating at ang huling alaala mong iniwan, yan ang bumubuo ng kabuuang impression sa isip niya. Kaya kung gusto mong magkaroon ng impact, ayusin mo ang entrance mo. Hindi kailangan ng pa-showbiz. Minsan, sapat na ang simple pero confident na, "Hey, kumusta ka?" Na may kasamang steady eye contact, relaxed na ngiti, at maayos na postura. Balikat taas, likod tuwid, presence on point. At huwag mo ring kalimutang tapusin ng maayos. Dahil ang huling linya mo, pwedeng maging dahilan kung bakit hahanapin ka niya muli. Gamitin mo ang power ng light praise o genuine compliment, yung hindi OA, pero may dating. Halimbawa, ang galing mo dun na-impress ako. O kaya, hindi lahat kayang magsalita ng ganun ka-clear, solid. Walang halong bola, walang halong landi. Just simple acknowledgement na nagpapakitang napansin mo siya. Tandaan, sa dami ng taong dumadaan sa buhay niya, ang maaalala niya ay yung taong magaling pumasok at marunong lumabas. Psychological trick number 4. Minsan, hindi kailangan ng maraming salita para magustuhan ka ng isang tao. Ang totoo, isang simpleng tango lang. Pwedeng magbago ng buong dynamics ng usapan. Oo, tango. Yung bahagyang pag-yes ng ulo habang kausap mo siya. Bakit ito powerful? Sa psychology, tinatawag itong chameleon effect. Ito yung natural na tendency ng mga tao na gayahin ang gestures, tono at behavior ng taong kausap nila. Lalo na kung gusto nila o komportable sila sa presence mo. Kapag nagtatango ka habang kinakausap mo siya, subconsciously, nai-encourage mo siyang sumang-ayon sa'yo. Parang sinasabi ng katawan mo, "Ayos to. Gets ko yan. Tama ka diyan." At dahil instinct ng utak na magmimik ng taong gusto natin, mapapansin mong gumagaya rin siya. Tumatawa sa timing mo, tumatango rin, at mas lumalalim ang rapport niyong dalawa. Gamitin mo to lalo na kapag may ikinukwento ka. Habang nagsasalita ka, magbigay ka ng subtle nod. Hindi pilit, hindi OA. Basta parang natural lang sa flow ng kwento. Halimbawa, alam mo yung feeling na parang ikaw lang mag-isa? Yun yung moment na na-realize ko, kailangan kong magbago. Maliit na kilos, oo. Pero sa likod nito, nagsisimulang mabuo ang connection. Hindi lang sa isip, kundi sa emosyon. Kaya kung gusto mong maging mas likable, hindi mo kailangan sumigaw ng "pansinin mo ako." Minsan, isang simpleng tango lang, sapat na. Psychological trick number 5. May isang hindi gaanong alam ng karamihan. Pero sobrang lakas pag ginamit mo ng tama, enclothed cognition. Sa simpleng salita, kung paano ka magdamit, may direktang epekto sa pakiramdam mo sa sarili mo. At kung paano ka tinitingnan ng ibang tao. Isipin mo to. Kapag suot mo ang luma, lukot, at palpak na damit, parang bumababa rin ang energy mo, di ba? Pero kapag maayos ang forma mo, hindi man mamahalin, pero presko, malinis at tamang fit, parang may invisible armor ka. Biglang nag-iiba ang postura mo, nag-iiba ang lakad mo, nag-iiba ang tono ng boses mo. At huwag mong baliwalain ang sapatos. Yes, sapatos. Dahil kahit gaano ka-clean sa taas, kung yung sapatos mo ay mukhang sinabak sa giyera, nababawasan ang presence mo. Hindi mo kailangang bumili ng designer brands. Wala sa label yan. Nasa disiplina, nasa detalye, nasa kung paano mo dalhin ang sarili mo, na parang sinasabi mong, "Alam ko kung sino ako." Kaya next time na lalabas ka, hindi mo kailangang overdress para mapansin. Magsuot ka lang na parang alam mong may halaga ka. Dahil sa mundo ng presence at psychology, unang nakikita ang katawan, bago marinig ang isipan. Psychological trick number 6. Gusto mo bang mahook ang atensyon ng isang babae nang hindi mo kailangan maging sweet talker? Subukan mo ang playful banter. Ito ang masarap na asar na may halong charm. Hindi ka bastos,
hindi ka rude. Pero meron kang confidence na may lambing. Sa psychology, ang ganitong approach ay isang uri ng playful challenge. At ang epekto nito? Na-activate ang instinct ng babae para patunayan ang sarili niya. Halimbawa, sabihin mong, "Feeling ko hindi mo kayang mag-solo travel." Hindi insulto yan, hindi mo siya ina-underestimate. Pero ang subtext ay, "Gusto kong makita kung paano mo ako mabibigla." At guess what? Kapag ginawa mo to ng tama, mabubuhay yung "I'll prove you wrong" instinct niya. Bakit? Dahil bigla mong na-trigger ang emotional tension. Yung mix ng, bakit niya nasabi yon? At, teka lang, gusto kong ipakita sa kanya na kaya ko. At diyan nagsisimula ang interest. Hindi sa compliments, hindi sa pagpapacute, kundi sa isang natural, kalmadong hamon na may halong pakialam at pilyong confidence. So next time na may kausap kang babae, huwag ka lang puro agree. Minsan, mas nakakabighani ang konting asar na may ngiti kaysa sa daan-daang likes at heart emojis. Kasi tandaan mo, ang babae naa-attract sa lalaking kayang maglaro, pero hindi basta-basta naglalandi. Psychological trick number 7. Minsan, hindi ang tanong ang problema, kundi paano mo ito tinanong. Sa psychology, may technique na ginagamit ng mga charismatic communicators, reframing, particular na sa mga tanong. Bakit? Kasi ang direct yes or no questions madalas ay sobrang dali lang tanggihan. Walang emotional pressure, walang tension, walang sayang kapag sinabi niyang ayoko. Halimbawa, kapag sinabi mong, "Gusto mo bang magkape tayo minsan?" Simple, mabait, pero madaling iwasan. Pwedeng sabihin lang, "Next time na lang." Tapos, wala na. Pero anong mangyayari kapag ni-rephrase mo? Gamitin mo ang embedded choice o reverse psychology. Sabihin mo, "Ayaw mo bang magkape minsan?" Ngayon, ibang usapan na iyan. Bakit? Kasi parang nakakahiya ng tumanggi. May halong playful pressure. May konting challenge. Parang sinasabi mong, "Hindi mo ba to kayang gawin?" At dito pumapasok ang psychological trick. Mas mahirap tanggihan ang tanong na may nakatagong emotional charge. Walang pilitan, pero parang may dala itong, bakit hindi nga ba? Moment. Ito ang tinatawag na influence through framing. Tahimik, hindi obvious, pero gumagana. Kaya next time na may gusto kang itanong, huwag kang basta tanong lang. Frame it in a way na parang sagot na rin ang gusto mong marinig. Psychological trick number 8. Sa lahat ng psychological tricks na tinalakay natin, ito ang pinakamalalim. Dahil ang pag-attract, hindi lang yan ginagawa sa isip. Ito ay nangyayari sa primal brain. Yung bahagi ng utak na hindi nag-iisip, pero nagre-react. At meron tayong 3 trigger na kayang i-activate yon, kung alam mo kung paano gamitin. A. Food. Unang trigger, pagkain. Oo, simpleng pagkain. Pero tandaan mo, sa utak ng tao, ang pagkain ay simbolo ng comfort at trust. Kapag niyaya mo siya sa lugar na may comfort food, hindi lang siya busog. Nagiging kampante siya. Napapababa mo ang emotional guard niya. At kapag kampante siya, mas madali siyang maging totoo. Mas madali siyang tumawa, magbukas, at makaramdam. So wag mong baliwalain ang tanong na, saan mo siya niyayang kumain? B. Relationship potential. Pangalawa, relationship potential. Ito yung vibe na hindi mo sinasabi, pero nararamdaman niya. Gamitin mo ang 3 bagay. Amoy. Hindi kailangan sobrang lakas, basta malinis, masculine, at maalala. Boses. Kalma, mababa, steady. Huwag pasigaw, huwag pino. Presence. Yung tipong tahimik ka, pero ang lakas ng impact mo. Hindi mo kailangan ng cheesy pickup lines. Minsan mas nakaka-attract yung presensya na parang boyfriend material agad. Tahimik, pero damang-dama. C. Safety and strength. At pangatlo, safety and strength. Sa primal level, ang babae ay naa-attract sa proteksyon. At hindi ito laging tungkol sa muscles o pagiging macho, kundi sa kalma mong kilos, composure mo sa gulo, at kahit basic na instinct para alagaan siya. Kapag nakita niyang kaya mong kontrolin ang emosyon mo kahit may tension, kapag nakita niyang hindi ka basta nagpapanik,
Nagkakaroon siya ng subconscious sense of safety. At tandaan mo, kung mararamdaman niya na ligtas siya sa tabi mo, doon magsisimula ang tiwala. At sa tiwala, doon lumalalim ang attraction. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang magpanggap para magustuhan. Gamitin mo lang ang natural triggers ng utak, comfort, connection, at composure. At ang resulta, hindi lang attraction, kundi presence na hindi niya makakalimutan. Ngayong natutunan mo na ang 8 psychological tricks, mahalagang tandaan ang isang bagay. Ang tunay na pagiging kaakit-akit ay hindi nakabase sa kung gaano kakagaling magbanter o kung gaano kakatalino sa diskarte. Oo, makakatulong ang mga teknik, pero kung wala kang kumpiyansa sa sarili at kung hindi ka totoo sa ginagawa mo, lahat yan makakalimutan. Ang pinakakaakit-akit na lalaki ay yung hindi nagpapanggap, yung may respeto sa sarili, kalmado, pero marunong humawak ng presence. Tahimik minsan, pero nararamdaman mo agad yung bigat ng pagdating niya. Hindi ito tungkol sa scripted charm. Hindi ito performance. Ito ay tungkol sa embodied self-respect. Yung aura na galing sa disiplina, paninindigan, at pagiging buo kahit mag-isa. Kaya kung gusto mong maging hindi lang pansinin, kundi hindi makalimutan, magsimula sa sarili mong presence. At pitpitin mo ito saan ka man makarating.